syempre sa ating mga kasamang estudyante na nag-cheer, o mag-cheer kayo ulit, mula sa Far Eastern University Cavite Campus! I love the energy. I love it. Parang hindi napagod. Yes, Okay. tama ka dyan. Panibagong debate na naman ang ating matutunghayan dito lamang sa inyong paborito at nangungunang debate show ng bansa. Ito ang Schoolmates! Speaking of mahalagang issue no, sa ating mga schoolmates, itong mga nakaraang buwan, kumalat nga daw yung isang post na hindi na nga daw magpapatuloy yung 4Ps o hindi tawag na Pantawid Pamilyang Program. Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Let's not forget that, Filipino Program or 4Ps. No? Umana ito ng sari-saring mga komento na ikinabahala ng ating mga kababayan, lalo na yung mga beneficiaries. Yes, tama ka dyan, Trish. No? Pero agad naman kasi itong itinanggi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil ito raw ay malaking flagship program ng pamahalaan under the Republic Act number 11310 at layo nitong matulungan ang ating mga kababayan na talaga namang makaahon sa kahirapan. Correct. At ngunit hindi pa dito natatapos yung argumento dahil ayon nga daw kay Senator Erwin Tulfo and former DSWD Secretary, dapat na itong scrap at imbes na buwan ng sahod na lamang daw ang ibigay sa mga beneficiaries. At bigyan na lamang daw sila ng lump sum livelihood capital. O, di ba? Kaya naman, schoolmates, samusaring issue ang kinakaharap ng ating programang 4Ps ngayon. At ang tanong, pag-abolish sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps, dapat ba o hindi dapat? Kaya naman mga schoolmates, kilalanin natin ang ating mga debaters na pabor at napapanahon ng araw na i-abolish ang 4Ps sa ating bansa. Kaya naman, panoorin natin ito. My name is Joseph Perez, 21 years old, third year BA Political Science. Very excited, very thrilling. I really like debates na nakakapag-stimulate ng utak ko when it fact na maganda yung topic and maganda siya pag-usapan. It's very social, relevant. And for me, it would be such an experience, lalo na this is my first time showing in a national TV. I'm Claire Alex Begaso, 21 years old, third year BS MedTech. As a group po, I will do my best and participate this program po. My name is Gia Claire Desoyo, 20 years old, third year BA Political Science. It is such an honor po na makalaban sila kasi feeling po namin matcha-challenge din po talaga kami sa mga ilalahad nilang arguments and gusto ko lang po sabihin na good luck sa kanila at good luck din po sa amin, so we'll just keep it professionally po. Ngayon naman ay kilalanin naman natin ang mga debaters na hindi naniniwalang dapat i-abolish ang 4Ps at naniniwalang mas kailangan pangaraw ito ng mga Pilipino sa ngayon. Panoorin po natin sino-sino sila. Hi, I'm Fiona Paula Gutierrez. I'm 21 years old and I'm currently in my third year, Business Administration, major in Financial Management. We are on the opposition side for the abolition of 4Ps. So today we hope to show or prove why we shouldn't abolish such program. My name is Christian Paul de Mesa. I'm 21 years old. I am a third year in Business Ad Finance. We've prepared individually through our own research. We've brainstormed a couple of ideas, and now I think we've got a gist about the topic that we're going to discuss about. My name is Del Galvin Emmanuel Di Pineda. I am 19 years old. I am a first year BSA student, major in accounting. I hope everyone have fun, enjoy the topic, enjoy the experience. I hope the best for everyone in the team and the opponent. I just wish everyone the best. I want them to enjoy, to experience this, as it will be my first experience and it will likely be their first as well. So I just want everyone to have fun, be grateful for this experience. At sa aming pagbabalik, masasaksihan na natin ang isang mainit na debate ng mga Tamaraws. Dito lang yan sa nangungunang debate show ng bansa. Ito ang Schoolmates! Nagbabalik ang schoolmates! Nandito pa rin tayo sa FEU Cavite Campus!
I love the energy talaga ng mga taga-FEU, no? At lagi namin nagpapaalala no, sa ating mga manonood na walang tama o maling sagot sa ating mga debate na ginagawa. Ito ay isang platform lamang upang mapakinggan ang iba't ibang perspective ng ating mga kabataan tungkol sa issue ng ating bayan. Kaya bago tayo magsimula, atin munang panoorin ang ground rules ng ating debate. Narito po. May dalawang teams na maglalaban, ang Team Pro at Team Con, na may tig-tatlong miyembro. Ang team leaders ang unang sasalang sa ating debate. Para sa bawat tanong, may 3 rounds or lives ang bawat isa na may 30 seconds per speaker per round. Kapag sobrang intense at walang gustong magpatalo, we activate the bonus round. 1 minute and 30 seconds yan na free flow discussion. Meaning, bahala na magsagutan ang magkabilang panig. Pero kung halimbawa, hindi na makarebat ang naunang debater, pwede siyang mag-buzz para palitan ng ibang team member. Ito ang twist. Bilang mga host, may kapangyarihan kaming mag-buzz sa gitna ng laban. Kung medyo off, boring, o hindi kami satisfied sa sagot ng sinumang debater, we can buzz you out at papalitan ng ibang team member. Kaya make sure na hindi lang matalino ang sagot nyo. Dapat klaro, direkta, at convincing. Bring your best arguments. Excited na ba kayo sa ating mainit na debate ngayong araw? Kaya ating simulan ang panimulang argumento mula sa ating mga team leaders. Sa ating unang katanungan, pag-abolish sa pambansang pamilyang Pilipino program o 4Ps, dapat nga ba o hindi dapat? Ang follow-up question ko na gusto kong masagot ng ating mga team leaders ay, ano-ano ang sa tingin ninyong basehan o panuntunan ninyo para ito ay ma-abolish o hindi dapat ma-abolish? Jea. Unang-una sa lahat, naniniwala ang aming team na kailangan nating i-abolish ang 4Ps dahil una sa lahat, ang tawag pa lang dito is pantawid pamilya. Kumbaga pantawid lamang ito is a short-term solution, kumbaga band-aid lang. So kung tayo, magfo-focus tayo mismo kung saan yung root cause ng problema, mas masusolusyonan natin yung poverty. Maraming salamat, Jea. I think that's it for your opening statement. Your first statement also, Fiona. Jaya misunderstands the purpose of 4Ps program, which is actually to invest in long-term human capital development. So that to say is that 4Ps aims to break intergenerational poverty cycle so that our position stands, which is why should we dismantle a program that aims to break that cycle? Laliman natin yung tanong ha. Again, the follow-up question is, ano ang basis o ano ang panuntunan ninyo kung bakit hindi dapat i-abolish or kung dapat nga bang i-abolish ito? Can we answer that, Jea? It's actually surprising that you thought that I misunderstand the purpose of 4Ps. You already said na intergenerational poverty yung kailangan solusyon nito. But after how many years, halos 2 dekada nang pinapatupad ang 4Ps, pero bakit marami pa rin nasa laylayan? Marami pa rin naghihirap. So if that's really the purpose, then why hindi siya nag-work efficiently at effectively para sa mga mahihirap na talagang meant to help them? We have to remember that this policy is where people rely on, and abandoning this program would also mean abandoning the Filipino people. So abolishing the structure and the benefits that where Filipino people rely on, instead of reforming it where we could work on, is to reform the structure and improve transparency, to account for accountability, and to lastly is to Salamat. Jea. So you've already said na for the Filipino people. But however, ang mga pinipili sa 4Ps is selected only. And ang isa pa na hindi alam ng lahat is hindi malinaw sa batas under Republic Act 11310 na hindi malinaw doon kung paano talaga pinipili or malabo yung qualifications ng pagpili sa mga beneficiary. So doon pa lang sinasabi mo na kailangan nating merong transparency. Pero yung 4Ps, actually, there's no transparency kasi yung implementation nito, doon sila nagkukulang. That's why our side, we believe that we need to abolish it.
This actually proves our point further. We need reforms, and abolishing the system and creating new ones would mean more bureaucracy, higher costs, and overlapping systems. So that means that we have to reform it to account for transparency more, rather than just abolishing it would mean that risking abrupt exits. Sige, lagyan natin ng second layer yung tanong. Kung hindi i-abolish yung 4Ps, sang-ayon ba kayo dun sa naging statement, or do you have backup research that actually proves that having 4Ps or continuing 4Ps has actually proven to lessen the poverty in our country? Jaya. So according to my research, according to a study conducted by Sasaki Diaz in Brazil, that even though there's merong existence ng educational support, hindi naman ibig sabihin nun na yung pagtaas ng attendance ng mga bata is equivalent yon sa high quality education. And actually, that's the problem about 4Ps. We're just giving cash, we're just giving financial need. However, nakakalimutan nating solusyonan yung talagang problema, which is it's part of education sector, health sector, and other sectors. Again, this calls for a reform again, which means that we have to expand educational support, like in Mexico, where there extended educational incentives for older students to even attend college. So that being said is that we need to reform only and not abolish it entirely, so that we could improve how could we reach Filipino people, and how could we answer to their problems. Okay, we're entering free flow. You're free to answer each other's arguments. Go. It's actually a redundant program kasi sinabi mo na nga na dapat sana napunta yung mga yung focus ng government natin sa root causes. So kapag hindi natin inabolish ito at reformation lang, actually it has been improved. Since 2008 pa lang, na-release na to, pero 4Ps na 2019, dun lang siya na-institutionalize. So, kumbaga yung reformation parang naging systematic na lang siya, cosmetic something natin na parang maniniwala tayo na mapapabuti pa siya. Well, ilang taon na, bakit hindi pa rin siya patuloy na nagiging progressive? Kasi kung sinasabi mo kanina yung human capital, it's actually like an illusion na masasolve pa yung poverty by just giving cash. It's actually better para ilaan natin yung pondo natin sa mas mga sektor na nangangailangan at mas matututukan yung mga problema. Kay example na lang yung education, gaya na sinabi mo sa Brazil, yung it's actually yung context actually it matters kasi sa Brazil hindi lang naman sila nag-focus sa cash assistance lang. Gumawa rin sila ng paraan para mas mapabuti yung development ng education sector nila. Abolishing it again would mean that we would risk abrupt exit strategies, and again in Mexico, the pre-reform Brazil Pero sa pagpapatuloy ng 4Ps, we are also risking a lot of fun. Actually, we have already, yung pinropose ngayong 2026 is Okay, maraming salamat. So, Jaya and Fiona, palit muna tayo, no? Bigyan natin ng chance ang inyong mga teammates. Punta tayo sa ano yung stand-off or jump-off point rather ng inyong mga team leaders. Reforms, you're talking about reforms. We want to know how. What is the do different for this new 4Ps program that makes it more efficient and more effective rather than the previous iterations? And on your end, on pro-abolishment, what is that alternative solution? Bigyan natin ng mas malalim na konteksto. From 7 years na tulong mula sa gobyerno under 4Ps program, sang-ayon ba kayo sa panukalang payagan ang mga miyembro na mag-extend at mag-stay sa programa hanggat kailangan nila? And what are the bounds or the limits? Kasi again, sa inyo nang galing, this is supposedly a short-term solution. But on your end, you were supposed to answer or rather address intergenerational poverty. Can you give me or cite more examples on that? Joseph? Well, first of all, yun yung mismo problema sa 4Ps, which is walang time-bound and time frame para makita natin kung paano ba talaga yung massive success ng programa. Kasi yung nakikita natin is yung mga isolation cases lang eh. Like yung, okay, ito, nagkaroon siya ng anak na nakapag-college, pero those are only isolation cases. Kasi if there is massive movement, nagkakaroon nga ng maganda yung nagiging resulta ng programa,
edi dapat nababalitaan na natin. At itong 4-piece, matagal na siyang nabuwag, matagal nang walang 4-piece. Actually, 7 years lang yung pamamahal ng 4-piece sa mga participants. And noon sa 7 years na yun, makakatulong yun sa mga pamilyang nangangailangan as a sort of assistance, pero short-term assistance, which gives them the time and the opportunities to sustain themselves and find job opportunities for themselves. Pero that is not reality. Marami pa rin mga Pilipino, lalo na sa paghanap ng trabaho, kahit ang mga normal na mamayang Pilipino ay nahihirapan maghanap ng trabaho, paano pa kaya yung mga taong sinasabi mong nasa laylayan? At first of all, yung working class, they are very hardworking. Bakit hindi yung mga working class, kagaya ng mga informal laborers at mga nagtatrabaho, ay hindi rin naman sila nabibigyan ng same support from the government? So is that really equity and sustainable? Siyempre, mahirapan pa rin sa mga linlangan na makahanap ng trabaho through 4-piece. So, ang naisip namin is actually reform by giving job opportunities actually. And through these job opportunities, makakatulong sa mga nasa linlangan to initiate their own lives. Hindi lang sa sa paghahanap sa sarili nila, kundi sa pag-extend ng hand ng 4-piece sa kanila. Pero that would mean na magdadagdag tayo ng pondo sa 4-piece. Kasi we're going to add job opportunities. When in fact, yung 100 billion, namely 100 billion na binubagay natin sa 4-piece, ay napupunta lang sa ganong sistema. Pero kung sa mga sectors, kagaya ng sinabi ng team leader namin, na ilagay ito sa health sector at idagdag ito sa educational sector, mas maraming makikinabang, maraming estudyante makakapag-aral, magiging quality ang education, at moreover, makakapagbigay tayo ng mga job opportunities na lahat ay makikinabang at hindi lamang yung mga selected. Kumbaga yung pera nito na mapupunta sa mga linlangan, hindi lang po sila para sa mga mahihirap na naghahanap ng assistance for their expenses, job opportunities nga, pwede makatulong. Pero all in all, yung education at health na mapoprovide ng 4-piece sa mga poor families is actually enough support for the long run. Sabi nga, human capital is a long-term investment na makakapagtulong sa all in all. Alright, sige. We're already in the free flow discussion, but I want to delve deeper. I want to hear statistics. I want to hear research. What is the proof that it works? And if it doesn't, what is the proven method next if you have data from other countries? Sige. So for the long term, actually, na-research ko that 90% ng mga 4-piece participants is nakapaghanap po ng sustainable opportunities po Sige, nila. what is your source for that? Saan nanggaling yung data mo? I've researched it on Google, but it's not really delved further. So, I guess yun, malabo pa yung narating na 90%. But from GMA, nakita ko na si Kate is nakatulong talaga sa kanya yung 4-piece na yun through her education ng kanyang Well, I bata. beg to disagree health, and kasi yung based on PSA, 15 to 20% remain in poverty line. That shows inconsistency sa sinasabi ng long-term or breaking the cycle of poverty when in fact, decades of implementation and yung poverty line, ay marami pa rin may naghihirap na tao. Kung baga parang kulang pa sa sa pagbabasa, kulang pa sa paggawa po ulit or pagkalap po ulit ng mga impormasyon sa poverty line po natin. Malay mo na na nakatulong pala yung long-term results po ng 4-piece. Pero kakasabi ko lang na mahirap po malaman natin na may results na agad through those Kasi we short are years. looking at isolation cases. See, there is no movement. There is no statistic that shows that the majority actually benefit from the short-term relief. Alright, maraming salamat. Duke, thank you. Joseph, stay. Dale, pasok. I understand that the research may probably have delved into anecdotals of proven successes of the program. So let's try to himay further. Sangayon ba kayo na ang 4-piece ay or ang iilan sa mga nakakaranas ng benepisyo mula sa 4-piece ay merong kumbaga selfish act or pang-aabuso na nangyayari sa mga benepisyaryong ito? And when we talk about reforms, how do we guardrail against those kinds of abuses if there are proven to be any?
Joseph. Well, first of all, yun na nga yung problema sa 4Ps. Kasi ang tawag sa mga beneficiary ay meron silang listahan. So yung mga kapitan, sila yung may kinalaman dyan kung sino yung magiging beneficiaries ng 4Ps. And that's a problem kasi it can be used politically. So nagkakaroon ng patronage system na kung itong isang pamilya na to, binoboto lang to si kapitan, itong mga political leader na to, nagkakaroon ng patronage kasi you will be able to keep your membership. Pero yun yung magiging problem kasi it's not Okay, Joseph. Dale. That's actually a myth because politics shouldn't be involved because it is under DSWD. Therefore, politics should be removed from the equation. And since that we are voting for a reform, there should be transparency in order for the files and names of the individuals to be secured. But I'd like to be remembered you that yung DSWD is a part of government. It's a branch of government. And yung DSWD, they actually, kumukuha sila sa mga government staff, mismo sa mga barangay, kasi merong mga DSWD, barangay, which is yun yung nagiging local government. Yun yung tumutulong para mapadali at para maabot sana itong mga tulong na to. Pero yun yung ginagawa ng government, ng barangay, na they take advantage of that. Kaya nagkakaroon ng patronage system. And that is one of the reasons why we want to abolish this 4Ps. 4Ps is an infrastructure already built. Therefore, all we need to do is to reinforce it, to further reform it, to fix It is not rather than infrastructure, break it is a policy. It is a program that benefits Filipinos. It's not only a program, it's a law. It's a Republic Act with stipulations, provisions. To institutionalize the 4Ps. But it's not infrastructure. Infrastructure means it is a building or can be used by many people like hard So what you're substance. telling me is to cut off the people, the 1.4 million Filipinos, from the benefits. What will you do? Keep going. This is a What free will flow. you do in that scenario? From day one, you cut off that source. What will happen to the 1.4 million Filipinos waiting and reliant on that? We are not abolishing compassion. We are abolishing a system na hindi naman talaga nasusolusyonan ng isang problema na dekada ng kinakarap ng mga Pilipino. We want, kung i-abolish natin yung purpose, mas ma-refocus natin yung funds natin na 100 billion funds, mind you, sa health education at sa mga iba pang sector like job opportunities. Kasi sa purpose, na ano ka lang there is no push to people Yes, na I am magtrabaho. aware of that 113 billion to be exact, not just 100 billion. Yeah, exactly. Yeah, but you also mentioned that it's for health and education. Isn't that the three objectives of 4Ps? Health, education, and nourishment? For And the do you people think- to be do you think for the people to na be kapag nourished, nakapagtapos yung for mga the people to be mag-aaral ng mga educated, to be 4Ps, literate. ay, If you're supposedly, calling, if you're efficient telling ba? me that Efficient it's ba about yung education natin? politics, then why don't you educate the Filipinos? Why don't you tell them to vote the right Well, to be individuals? honest, para lang ma-maintain mo yung 4Ps membership mo, you just need to be 80% of attendance sa school. But yung attendance na ngayon, 85%. Pero sa tingin mo ba sapat na yun para matutunan ng isang Pilipino ang mga kailangan nila? Kasi inaano natin we're making the Filipinos na maging ganito yung buhay nila. We are not pushing them for self-sufficiency. Akala ko ba support lang to? Don't you know Bakit that there are nagiging research- dependent na tayo? Okay, maraming salamat, Dale and Joseph. Palit muna tayo. Thank you so much. Nag-mention kayo ng data. Now, we want to see where is that coming from or what does it measure? So, is it being directly caused by being in 4Ps? For example lang, does it lessen the out-of-school youth in the country? Does it improve literacy rate? Does it improve job retention? Where can we actually measure the efficacy or efficiency of 4Ps? Jaya? Actually, I've already mentioned kanina yung study ni Brazal, Sasaki, and Diaz kung saan totoo ngang merong educational assistance na pinoprovide itong 4Ps. However, even na tumaas yung attendance rate ng mga students, hindi naman nagkaroon ng sapat na reason para sabihing naging successful yung kanilang pag-aaral. Like for example na lang, ang 4Ps kasi hanggang senior high school lang naman. And knowing our system sa Philippines na i-hire ka lang naman nila kapag meron kang college degree. Studies from PIDS firstly actually shows that beneficiaries shifted their spending to education and food. Moreover, there is no data that proves there is significant labor drop. Given that, like what you've said earlier, as you've said that
is only until senior high school. So that proves our point again that there is a need for a reform. So we should strengthen monitoring and evaluation, and we should Thank you, Jaya. I don't think reformation is enough for this one. Kasi kailangan na talaga natin siyang i-abolish kasi nga matagal na taon na siyang pinapatupad. And basically, we can absolutely use that funds para sa mga yun nga, pagpapabuti ng ating mga... Isipin mo, papasok ako ng school tapos yung upuan ko hindi maayos. Magkakaroon ba ng motivation yung students na makapag-aral? Magkakaroon ba sila ng motivation na nag-aaral ako, kailangan kong may matutunan? Kumbaga, nandun nga sila sa school, pero yung isip nila, dun yung worry, nandun yung hindi enough motivation. I believe there should be a separate fund allocated for the improvement of classrooms. That would be for DepEd. But I believe also that the reformation, we don't have to abolish completely the program, because that would mean we would risk abrupt exits. That would mean leaving legitimate beneficiaries for sustaining themselves alone, or leaving the poor Filipino people. Okay, sige. Fiona and Jaya, bago tayo pumunta sa last lifeline nyo, sagutin natin yung tanong, may pang-aabuso bang nangyayari kung sa mga miyembro or mga nakakakuha ng 4Ps? Ano yun? I'm glad that this topic was opened dito sa discussion natin. Kasi actually, this is not an attack for the poor people. This is actually an attack sa implementation kasi hindi nagkakaroon ng sapat na evaluation strategy yung DSW and even the local governments. Kung meron mang nang-aabuso, ito yung mga nepotism, kung saan yung mga kakilala lang ng nasa loob ng DSWD or kaya ng barangay yung nakakatanggap. Gaya nga ng nasabi kanina, nagkakaroon ng patronage-based politics. At hindi lang yon, meron ding leakage. We talked to a DSWD 4Ps beneficiary rather, and she actually brought up that there was indeed abuses, and that is where we need to strengthen regulations and improve transparency by digitizing systems and accounting for monitoring and evaluation. So this is where again we brought up reformation again and again, because abolishing the system and means creating a new program would mean more bureaucracy, higher costs, and So, you have already mentioned kanina na magkakaroon ng separate fund for the accountability and transparency mechanism. However, hindi pa ba sapat yung dami ng fund, at even World Bank, meron tayong utang sa World Bank na mahigit $300 million just to fund this program. So you're basically saying na magdadagdag lang tayo ng program for the progress na hindi pa natin naaabot. Gaya na sinabi ng team mo kanina na hindi nagkakaroon ng progress fund until now. allocated for the improvement of classrooms. I did not mention that there should be a separate fund So it's good to allocated say for na the it's supposed to be abolished. It's not transparency. about transformation or reformation kasi nga abolishment magkakaroon lang would ng mean dagdag na abandoning the 1.4 Filipino pondo. We are beneficiaries not abandoning them. of We're 4Ps. actually including everyone, not just the lower class. It's actually the middle class actually. Sila din yung isa sa mga nagpopondo dyan kasi taxpayer sila. So hindi natin ina-abandon yung mga lower class, especially the middle class as well. So it's an illusion na ginagawa ng upper class para bigyan tayo ng paniniwala na merong struggle between middle and lower. So it's actually a capitalist thinking. This again is, as we've mentioned, that reformation. So we need to strengthen the regulations and improve We've been strengthening it transparency since for 2019 by annual institutionalizing the Republic verification of. system. Maraming salamat to Fiona and Jaya. Di sila nagpakabog with each other. Okay, palit muna tayo. Doon tayo sa stand-off point, inuulit-ulit natin yung term na reforma. Pero ano ang sinasabi nating reforma? At balikan lang natin, ano ba ang definition or qualification ng isang tao para makatanggap siya ng benepisyo from 4Ps? Maybe that could be something that you can elaborate, guys, on. And ito ang susunod nating tanong. Sa inyong opinion, sa tingin nyo ba na ang programang 4Ps ay isang malaking pasakit o pahirap sa mga middle-income class earners sa bansa, at bakit? Siyempre makatulong yung 4Ps sa mga poor families or low income families.
Pero ano nga ba yung benepisyo niyan sa mga middle class earners? Syempre, galing nga sa kanila yung tax na o yung funds na ginagamit para sa 4Ps. Pero in turn, yung long-term human capital na ininvest natin sa low-income families is makakapagbigay din ng mas mataas na tax or mas mataas na ambag sa gobyerno na tuloy din naman ma-reprocess sa community. Okay, Claire? Ang mga Middle East naman po kasi wala silang kakayahan para makapag-aral po. So we against po kami sa against demolish po sa 4Ps na yon kasi about education, health, beneficiary din naman po. Pero we abolish naman po ng 4Ps kasi po sa edukasyon. Okay, sige, ganito. Bigyan natin ng ibang anggulo yung tanong. So, na-mention ng inyong mga teammates kanina na food, shelter, education at pangnegosyo all in one package na daw ang 4Ps. Sa tingin nyo ba dapat bawasan yung tulong na ibinibigay or should we just abolish it altogether para makinabang rin naman ang ibang mga kababayan natin? Based po sa tanong niyo po, yung about po na abolish po yung about sa yung para po makinabang po yung ibang students po or yung mga in education. So yes naman po, dapat po makinabang po yung ibang tao or ibang estudyante na naghihirap po. So hindi po pwedeng namimigay lang, kailangan may balik din po, ganun. Okay, thank you, Claire. Duke? Directly siguro, hindi makinabang agad yung mga middle class income earners sa 4Ps. Ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin na for the long-term growth ng gobyerno, yung fino-focus po ng 4Ps. For the long-term growth of the community, not just all of the social community, but syempre yung pagtubo po ng low-income earners na to, in turn makapagbigay po sila or makapag-return po sa kanilang bansa, sa kanilang community yung tulong na in-extend sa kanila. Again, we'll give you time again to rehuddle and reconstruct your thoughts. Maraming salamat, Claire and Duke. Balik tayo sa tanong ko kanina ha. Food, shelter, education at pangnegosyo, all in one package na daw siya. Sa tingin ba natin dapat bawasan ang tulong na ibinibigay or abolish it altogether para makinabang rin naman ang ibang mga kababayan natin? Dale? No, because it's a necessity that must be given to the Filipinos. It was previously mentioned that the middle class wouldn't benefit. And what is your definition of a middle class family? At what point is it a middle class and almost to poverty? Because someone making 70,000 per month is making so much more money that what is a little cent of that, a fraction of that, what would it cost them? Let's redirect the focus to the question. So the question is yung food and shelter ba or yung pagnenegosyo ay sapat na ba doon sa binibigay sa mga 4Ps beneficiaries? Obviously no, kasi nga magkano lang naman yung nakukuha ng mga beneficiaries, depende pa yun sa ilang anak ng miyembro ng pamilya. Pero that doesn't mean na we shouldn't abolish it. Kasi maganda nga i-abolish natin para mas marami pang makinabang. Kasi we don't understand the weight na kapag naglagay tayo ng mismong job opportunities sa mga pamilya na to, we are not denying them. We are giving opportunities. Okay, Dale? So you previously mentioned that we shouldn't abolish the fact that we will give money and supplement to the people. Isn't that the main objective of the 4Ps, to provide education, health, and proper nutrition? Isn't that what we stand for and what you should stand for? I don't get kung saan mo nakuha yung part na yan. Because I clearly said sa last na sinabi ko na that's why we should abolish 4Ps para mas mabigyan pa ng ibang opportunity yung iba. Where would you get those funds, actually? I mean, to the Filipinos, to the taxpayers, doon nakukuha yung pondo ng 4Ps. I don't know why I'm educating you when in fact, you should be studying this. This 4Ps is a program. That won't benefit the middle class family? Didn't you say that
it won't benefit. What's the point? There's no equality because of the middle class family not benefiting from the 4Ps? Yeah, exactly. The middle class, ewan ko kung saan mo nakuha yung middle class ha. Yes, lower middle class, at hindi naman lahat ng middle class ay walang utang, hindi nahihirapan. We are disregarding the informal laborers, contractual workers. We are denying them kasi sila, hindi rin naman sila napipili. Dahil nga yung purpose, they have a patronage system kung saan yung sino lang ang kilala ni Kapitan, sila lang ang makakaroon sa listahan. At yung sinabi ng team leader namin kanina na mayroong leakage, which is yung mga miyembro nga. So if there's a leakage, you just destroy and cut off the water source rather than fix it, rather than provide. The fact with that you need to fix the system shows the system collapses. It fails in the first place. Bakit ba Okay, natin if you niro-reforma cut isang off bagay it, kung if you ito ay destroy sira the naman na bridge, pala? how will the people cross? What is your solution to that? Solution? Yes, we have solution. Allocating the funds to educational, job opportunities, health That's sector. basically 4Ps. No, because it's What- only what's the meant for the difference? beneficiaries of purpose. You are not giving beneficiaries to the other people who are also paying taxes. What about those that cannot defend themselves? Those that are illiterate? That What is do you call why that? we want to give those people job opportunities. Simply, purpose is not the sole solution. We can make solution. We have other programs, and we can make that. And you know, the Why fact not that just reform it? Why destroy it? Okay, maraming salamat, Joseph and Dale. Palit muna tayo, Dale. Thank you so much. Fiona, sa dami ng issue o loophole na hinaharap ng programang 4Ps, sa tingin nyo ba napapanahon na ang malawakang amendment ng batas na ito para lumawak at maging pantay ang tulong hanggang sa mga Pilipino middle income class at hindi maging limitado para sa iilan lamang? Oo o hindi? Fiona? Yes, it is. We should amend. Specifically, we should extend our purpose to middle-income families because there is a shared responsibility with the government and the people, and the fund comes from the taxpayers. So it is, we believe that instead of abolishing it, we could include this in the reforms and to reach more Filipino people and to extend aid to them to help them build self-reliance. Well, I beg to disagree to that part, but I still agree that many Filipinos should be benefiting from public funds, not just to the program itself, 4Ps. So, instead of abolishing the 4Ps program, we could use it as a platform where we could redesign and revitalize it to include services So you that would acknowledge help. that 4Ps failed to get the mission or objective ng ng 4Ps na sirain yung poverty cycle. Kasi the fact you are requesting a reformation, you're requesting that the system collapses and it fails in the first place. Every system is flawed, but that would mean abolishing it would mean abandoning the legitimate beneficiaries that are benefiting from it. It has a structure and people rely on it. It has benefits and it is working according to studies from PIDS that shows that no matter how small the grants are, it has meaningful impact for the See, beneficiaries. that is the problem sa 4Ps talaga eh. Kasi you are pushing the people to be reliant, over-dependency sa government. When in fact, hindi lang naman kasi middle class yung nagbabayad eh. Pati yung mga upper class eh. Sabihin na natin, barya lang sa kanila yan. It doesn't, hindi nasasaktan yung bulsa nila dyan. Pero the fact that there are Filipinos who are paying, who are very hardworking. Kasi we make a system na itong mga tao na maging depende lang sila sa sistema. When in fact, kapag inabolish natin to at gumawa tayo ng mga ibang programa na may bibigay ng job opportunities This at suporta. dependency claim is incorrect. Firstly, 4Ps is conditional. And secondly, again, studies show that there is no significant labor drop among adult beneficiaries. So that being said, it does not create dependency, but it creates self-reliance among people that are benefiting from it. So instead of abolishing the bridge, why don't we just help them build or revamp the exit strategies where we could help them? That's what the Filipinos have been doing. Yun yung purpose, yun na yung ginagawa niyo for years, pero hindi pa rin talaga nangyayari. Ikaw ba, sa tingin mo, paano ba natin
magagawa ng paraan yung mga loopholes or yung mga leakage na yung mga DSWD, paano natin pipiliin mismo yung mga 4Ps beneficiaries? Again, this is where we call for specific amendments, where we strengthen the regulations, where we How will we strengthen it when the system is corrupt itself? corruption is very deep-rooted and it can't be fixed overnight. What we can do is to reduce corruption by building transparency through digitized systems and annual verification systems where we could update our poverty database and ensure that those beneficiaries are actually the poor people A or reformation is called for more funds. Do you think the government can able to support adding more funds? And moreover, how can we actually evaluate the economic development or yung magiging job opportunities? Or again, maraming salamat sa ating mga debaters. Papakinggan natin ang say ng audience sa naging mainit na debate ngayong araw at kung sino ang ating magiging best speaker for today's episode. At lahat ng yan ay sa pagbabalik lamang ng Schoolmates. At nagbabalik pa rin po ang Schoolmates. Kung kanina ay napanood natin ang ating mga debaters sa isang mainit na talakayan, syempre hindi magpapahuli ang mga estudyante ng Far Eastern University, Cavite! Ayan, syempre this is our second episode. Isang sigawan na may kasamang palakpakan naman dyan, FEU Cavite! Namiss ko yun, di ba? Namiss ko yan. Okay, kung kanina guys, nakita natin at napanood ang ating mga debaters sa ating mga kaklase na makipagdebate, ngayon naman ay kayo ang aming tatanungin. So, sino ang gustong magbigay ng kanilang opinion? Anyone? Ayan, hello, hi, dito po tayo. Ayan, what's your name? Jerry Kalin Galvez. Sa iyong palagay, napapanahon na nga bang i-abolish ang 4Ps program sa ating bansa at bakit? Since madami ng maging practical tayo. Sa 4Ps kasi, nandiyan na nga yung political na pagkilala mo ang mga may hawak ng funds ng 4Ps is aabusuin mo talaga siya eh. Kahit nasa middle class ka, minsan nakakalimutan mo na para dito siya sa pamilya mo. Minsan nasusugal mo, lalo na nauuso ngayon ng mga online sugal. So, for me naman na hindi i-abolish talaga. Siguro i-improve natin. So maghanap tayo na, kasi sa panahon ngayon, kahit may 4Ps is marami pa ring naghihirap sa Pilipinas. So kung hindi natin i-abolish yung 4Ps is kailangan natin i-improve yung 4Ps para hindi naman sa lahat mawala yung mga naghihirap na tao, kundi mabawasan natin kahit papano. Yan, maraming salamat ang mga students natin dito sa FEU Cavite. Ayan, di ba? Yun lang nagpapatunay na talagang matatalino, magaganda at gwapo ang ating mga estudyante dito sa FEU Cavite. No? Pero syempre mga schoolmates, patuloy lang tayong makialam at makisali sa ating mga debate at diskusyon. No? Just follow us on all our social media pages at schoolmates at because marami tayong pwedeng matutunan dyan. At syempre ang mga ka-schoolmates dapat may pakialam. Pero syempre bago tayo magtungo sa ating best speaker announcement, Trish, isang unang paalala para sa ating mga ka-schoolmates na maging matalino po tayo sa ating pagkokomento. Batid naman natin na lahat po tayo ay may kalayaang magbigay ng opinion base sa ating mga naririnig o napapanood, pero syempre hindi naman po ito ang sapat na dahilan para hamakin o bigyang komento ang pisikal na anyo, ang pananalita at opinion ng isang individual. Right. So, syempre, think before you click, ika nga, bago mag-comment, tingin mo na sa sarili. Wow! Kailangan Yes, ganon. Bago oo. mambash, tingin mo na sa sarili. Yes. Kasi alam mo kung bakit natin ito nasasabi, napakarami nang nanonood ng schoolmates. Correct. Lagi tayong trending sa TikTok, Yes. sa Facebook. Snippets lagi ng Yes, mga debaters oo. ang nakukuha. Oo. So maraming salamat Don JV. No? Sa puntong ito, atin namang maririnig ang last statement. O sana nakapag-huddle na ang mga team members, no? Ng last statement ng ating mga debaters at kung ano nga ba ang pinakamalakas nilang argumento sa kanilang pinaglalaban, kung dapat nga bang i-abolish o hindi. Last statement from JS team, please. We
believe that we need to abolish 4Ps kasi yung una-una sa lahat, let's define what's poverty. Poverty is not just about lack of money. It's about lack of economic growth. And yung pinoprovide ng ating government sa 4Ps is hindi lang, is to support lang naman through cash assistance. However, yung talagang nangyayaring progress is mahirap makita na talagang mabilis yung intermediate progress nito. And sinabi kanina yung about sa bridge na kung bakit kailangan nating alisin totally yung bridge. Well, basically, we can build a new one kung saan lahat makakadaan at hindi lang hindi lang piling beneficiaries. Kung saan, pati yung mga taxpayers na may karapatan din naman sa pondo natin is mabigyan natin ng karapatan na magamit yon sa tama. At hindi lang ito attack sa mga mahihirap, kundi ito'y isang call out na rin sa ating government na kailangan ginagamit natin yung pondo natin sa tamang paraan, hindi sa mga pamandaliang or band-aid solution lang. It's about teaching a man how to fish. Maraming salamat, Jea. That's a really strong statement. Okay. Ano naman ang masasabi ng kampo ni na Fiona? Dale? To conclude, they always say that they should abolish it, but you really shouldn't, because the Pantawid Pamilyang program is a bridge that will act as the guide for the Filipino individuals. And if you cut off that bridge, what will happen to those that are on it and on their way to self-sustainability? And also, we also need to be mindful that if we cut off that bridge, as previously mentioned, you can just build a new one, build a new law. What will happen if that gets corrupted? That would be a waste. Like, if you just try to make new one and new one and new one, then throw out old ones, then what is the purpose? Rather than fixing it, you're just throwing away the problem, not fixing it entirely. That's all. Thank you. Maraming salamat, Dale. At sa puntong ito na atin ang aalamin, ang best speaker na nagbigay ng kanyang best sa pagbigay ng argumento, no? At sa mga mahalagang issue, especially ang pinag-uusapan natin about 4Ps today. But debaters, always remember, lahat kayo panalo, so palakpakan natin ang mga sarili natin. Yes. That, let's reveal our best speaker for today. At siya ay walang iba kundi si... Congratulations sa iyo, Joseph Perez! Congratulations! Anong masasabi mo? Yes. May fans ka sa May fan likod. club ka pala. Anong masasabi mo? Siguro, masaya lang ako na yung mga ganitong platform, nasasabi natin na alam naman natin na hindi natin to personal opinions, but it's a nice way to give your thoughts to the current issues na kinakarap ng bansa natin. Maraming salamat, Joseph. Ano ang takeaway ba natin ngayon, Jay? Oo, Medyo para- dami na pag-usapan. Oo, para maging proud ang parents natin. Speaking of parents, nandito nanonood ang nanay ko. Yes, Hello po, nanay. hello po Ayan. sa nanay and sa tita ni JV. Ayan. Ang mga audience natin for schoolmates also. Yes, Ayan. so actually, magaganda yung mga binigay na opinion ng ating mga students dito sa FEU. No? Alam mo kasi, Tricia, malaking tulong kasi para sa ating mga mamamayan ang 4Ps, no? Lalo na yung mga kapos sa budget. No? So, matulad ng sinabi ng ating estudyante kanina, instead of i-abolish natin ang sistema, i-reform na lang natin. Gawa natin ng programa, mas magandahin natin ang programa, mas i-evolve natin ang programa para yung mga butas na meron tayo ngayon ay mas maiaayos natin. Di ba? Kasi wala namang perfect na programa, di ba? Pero kailangan lang natin gawa ng paraan, kailangan lang natin i-bend, di ba? Kailangan natin gawa ng paraan yung mga butas na meron tayo ngayon. Ayan. Yes. So, ako medyo nahirapan ako to take side kung to abolish or not. Kasi parang abolish means there's a finality in it eh. Parang hindi na siya manunumbalik, wala nang ibibigay na kapalit, di ba? And that safety net for some Filipinos, that's their lifeline already. Yun na yung parang ikakain nila pang kinabukasan, ipang tuition nila sa mga anak nila, Yes. ipang tatawid, ika nga, ng kabuhayan nila. And ang ganda nung sinabi kanina ng isang speaker, I think si Joseph din ata yun, na parang we're not against compassion or we're not abolishing compassion. But rather, kailangan natin ng accountability din kasi. It goes two ways. When we extend help, are the people who are receiving the help showing that they are accountable enough for the help that is being given to them? Or nailulustay nga lang din ba ito sa mga hindi naman importanteng bagay? Very personal example sorry. May kakilala ko na ang pamilya niya ay isa sa mga beneficiaryo ng 4Ps. Hindi ko na papangalanan. Pero ang 4Ps na ito ay nagagamit para sa bisyo.
Aminin natin at hindi, misuse of funds happens not just in the big governments, but in even the smallest unit as a family. 'Di ba? So, cash grants, even though they are effective, they're not necessarily the right solution. So, equality does not mean equity. Difference in help does not mean na hindi dapat magbigay ng tulong. Tamang magbigay ng tulong, pero i-assess natin sino ba yung nangangailangan nun. At syempre tayong mga nagtatrabaho, mga young professionals, tayo kasi yung nakukuhanan from that. Yes. And us being not able to see na nakakatulong sa progreso yung tulong na ibinibigay natin, para saan pa tayo nagpapakapagod? Yes. Para saan pa tayo nagtatrabaho? Para saan pa tayo bumubuhay ng ating mga pamilya, di ba? So, it's not just a call out to the government, but it's also a call out to the beneficiaries as well. Itong tulong po na ito ay tulong na inaabot ng ibang mga tao. At sa gobyerno, wag naman yung kakilala mo, kapamilya mo ang nakikinabang dyan. Meron dyan na mas kinakailangan yung tulong na yun. At sana sila yung mas bigyan natin ng atensyon. So the call out or call to action is, let's have stricter qualifications. Sino dapat ang nakikinabang nito? And let's limit the help and teach them how to stand on their own 2 feet. So yun na naman yung akin. Marami na naman akong feels Yes, sa oo. episode na ito. At So bukod, sana alam mo, nag-enjoy. tama lahat ng sinabi mo, pero bukod dyan, sa mga nasabi mo, ang pinaka-importante talaga, na baguhin talaga, ay yung mga corrupt officials. Correct. Simulan natin dyan. Kaya Diyan sa natin susunod na simulan. eleksyon, pumoto ng Oo, tama. kasi nasasaktan Diba? tayo bigyan ng mga mahihirap, pero Correct. grabe naman yung pagnanakaw po. Correct. Ano po? Oo. yung isa bisyo lang, yung isa mali-mali tayong Oo. dinadala. O, Diba? diba? So, wag na natin siyang pangalanan. Hindi, Tama. pangalanan. Correct. Name drop. Anyway, drop. kaya nga. So with that, guys, sana sa episode na to ay natuto kayo at napaisip kayo because sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates, May pakialam ka! Thank you so much, FEU Cavite!